Hello, assalamualaikum mga lalabs. Once again, happy Monday, happy working everyone. No? So pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, mga bayets. No? Sa rally kagabi ni Congressman Kiko Miao Barzaga at ang kanyang mga supporters kagabi, tagumpay, no? Nalansi itong si John Vic Rimulya at may ano talaga, may nakuhang ebidensya ng taong bayan. Ito si John Vic Rimulya na isang tinatago ngayon na magiging manok ni Bongbong Marcos sa 2028 presidential election dahil itong si Martin Romualdez inubos na nga niya ang kaban ng taong bayan at natin lumayas na ito ngayon, wala na sa Pilipinas, wala tong kapag-apag-asa. So ito ang kanilang ginagawang manok ngayon. Kaya itong dalawang magkapatid na Rimulya, ginagawa ngayon ang lahat ng pambababoy sa taong bayan, sa mga Duterte, lalo na kay Vice Presidente Sara Duterte, ay para hindi makatakbo para sa 2028 presidential election. Para ito ang maging presidente. Gets nyo? Ngayon, sa rally kagabi, napag-alaman ngayon ng taong bayan na nagmistulang sikyo. Kasi ang panawagan nga, di ba, ni Kiko Barzaga ay magrarally doon sa Forbes Park. So, anong ginawa? Nagpadala doon ito at sumama pa yata to doon ng maraming pulis, maraming sundalo, may SWAT pa, mga lalabs, mga bayots. Hindi na ikadinay dahil bakit? Andoon yung isa kong kaibigan na YouTuber na si Dan Chan ng Brothers Travelers. Namaos pa kagabi, nanonood ako ng live nila kagabi doon sa Forbes Parks, no? Sa Dasmariñas Village. So yon, may mga videos doon na pinakita si Brothers Travelers na kung saan ay may mga SWAT at fully armed. Mga armado sila, mga lalabs, mga white. Samantala, yung mga nag-rally doon ay ang dala lang cellphone, tubig, placards. So, mga SWAT, mga pulis, mga sundalo, ang dala baril. Dahil anytime kapag iutos nito or iutos ni Bongbong Marcos kay John Vic Rimulya to fired, ratratin ang mga rallyista anytime mayroong armas ang mga men in uniforms. Ganun ka brutal. Kaya yung ano ni Bongbong Marcos na sabi niya, nag-uusap kami ng tatay ko, ng ganito, ganun. Wala ka naman doon. Kunwari lang yun, gamit pa rin niya ang tatay niya hanggang ngayon putang inang kawatan at diktador sa gobyerno. O ganun din si Bongbong Marcos ngayon. Kaya kunwari nag-uusap sila dahil yun ang gagawin ni Bongbong Marcos. At may prediction pa nga si Barzaga na baka ngayong araw na to ay magdeklara si Bongbong Marcos ng martial law. So ayon dito sa balita ngayon, John Vic Rimulya nagmistulang sikyo ng Forbes Park. Yes. Nagmistulang. Ngayon alam na natin, protektor ang putang inang ito ni Zaldico at ni Martin Romualdez sa kanilang mga ari-arian na nandyan sa Forbes Park. Dahil according sa mga balita, si Martin Romualdez ay may 20 na bahay sa loob ng Forbes Park. Meron doon si Anton Lagdamio, meron si Zaldico, meron si Sandro Marcos. May mansyon doon. So ito yung kanilang sikyo doon. Agaw pansin ang personal na pagbabantay ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa mismong gate ng Forbes Park nitong gabi ng Oktubre 12, ilang oras bago ang nakatakdang kilos protesta ni Congressman Barzaga. Meanwhile, sinabi na yon ng Palasyo de Polvoron na hindi unbothered daw si Bongbong Marcos sa mga kilos protesta. Pero bakit? Kung hindi siya nababahala, bakit nagpadala doon ng SWAT? Bakit may pulis? Bakit may sundalo? Bakit may DILG na putang ina na andoon sa gate ng Forbes Park? Kung hindi nababahala si Bongbong Marcos sa panawagan ni Congressman Kiko Miao Barzaga about calling na Bongbong Marcos resign. Diba?
So, unbothered? Hindi, bothered sila. Sa gitna ng tensyon at bantang protesta kontra korupsyon, nakuhanan si Remulla na tila nag-i-inspeksyon sa harap ng eksklusibong subdivision kung saan naroon ang mga mansyon ni Zaldico at Martin Romualdez na parehong tinukoy ni Barzaga bilang ugat ng korupsyon. Hindi din natukoy ni Barzaga doon ang mansyon din nila ni Marcos Jr. doon at ang mansyon ni Sandro. Ayon sa mga netizens, ang kilos ni Remulla ay mistulang pagsisilbi sa ilang makapangyarihan sa halip na sa sambayan ng Pilipino, kaya agad siyang binansagang sikyo ng Forbes Park. Yun naman talaga ang kanilang papel doon, magkapatid eh. Nakakatawa lang itong mga Remulla na nagiging himod puwet Martin Romualdez number 1. According to Aimee, uulit-ulitin natin to. Ito ang nagmistulang presidente ngayon sa Pilipinas at si Liza Marcos. Palitan silang dalawa. Hindi yung putang inang bongbong na binuto nating animal na yun. Oto-oto yun eh. Binibigyan lang yun ni Liza ng mamahaling alak at ng kanyang paboritong pulbos na heroin and cocaine. Wala na si BBM. Lumilipad sa langit, praning na praning, ganyan. Wala na. So ito yung nagpipresidente na hindi naman binoto at kahit kailan hindi ito magiging presidente. Kahit ubusin pa niya ang kaban ng bayan ng Pilipinas. Ito ay isang despiradong magiging presidente. So ngayon, atong mga dalawang Remulla magkapatid, John Vic at Boyeng, aso ng Marcos at Romualdez. Protektor ng mga magnanakaw. Dahil sila din naman, sure, may baho ang mga to. Kaya nagtatakipan sila dahil baka mamaya maglaglagan silang parehas. Kapag ilaglag ito ni John Vic, si Martin Romualdez, Zaldico at si Bongbong, ilalagdag din ng tatlong ito sila mga Remulla. Di pa tapos nga yung kaso dyan kay yung kay Percy Lapid na kung saan ang pinagbibintangan ngayon na kung pagtagpiin mo yung mga nangyayari bago namatay si Percy Lapid, si Boyeng Remulla ang kanyang binabanatan dati. So, maraming indication na siguro ang nagpapatay kay Percy Lapid either si Bongbong Marcos dahil binabanatan niya yun ng bonggang-bongga, Remulla, Estrada, grabe din yun, banat niya sa kay Joseph sa magtatay noon na Estrada, at itong mga drug lords, warlords, gambling lords at mga killers. Either yan sila nagsama-sama na yung binanggit ni Percy Lapid, so nagsanib puwersa ang mga yan para patayin si Percy Lapid. Ay, nasa kanila yun. Isa sa kanila. So, ngayon ito. Alam na natin ngayon na si John Vic Remulla, inupo ito ni Bongbong Marcos or ni Martin Romualdez dahil hindi naman si Bongbong ang presidente. Ano lang yan siya, props. Ano lang yan siya, sa harapan lang na siya magsasalita, ganyan. Dahil siya yung binuto ng sambayan ng Pilipino. Pero ang nagmamando ito at ang kanyang asawa ni Bongbong. So, alam na natin, inupo ito, protector. Kasi hawak niya yung mga sundalo din ng mga pulis, kung ano dyan. Tapos si Boyeng din hawak sa ombudsman, taga-takip ng mga nakaw, ng mga yaman ng mga ito. Zaldico, Marcos Jr., Martin Romualdez, at kung sino pa na mga cronies ni BBM na kasabwat niya sa panglilimas sa kaban ng bayan.